Kapag nag-outing ka, magkano yung minimum expenses mo? Padagat, Nung vlogger na ako, Sige, simulan natin doon sa vlogger ka. parang kapag outing kami nang gumastos ako ng mga 300,000. Putong ano. May mentor ka ba? Marami. Nung nagsisimula ka pala, Wala. paano ka nagkaroon ng Awareness? Awareness, inspirasyon, gano'n. Tanggalin ng content creation, tanggalin ng camera. Who are you? Rolling na lahat yan, par. Alright, welcome sa episode 2. Episode 2. Tapos, dalawa lang kami. Yeah. Tangina, second day ng school year, absent agad yung isa. Hindi, pero ano kasi ngayon, Biyernes Santo kasi ngayon pa. Yep. Biyernes Santo, lahat nasa outing, lahat nasa family day, lahat nasa dagat, kundi Bulinaw, Bataan, Pangasinan, LU yan, Matik, pag nakaluwag-luwag, Boracay. Yep. Ngayon, ikaw, wala ba kayong ganong kultura na pag Holy Week, pamilya tayo? Ha? Hindi, pag Holy Week double pay, di ba? Sabi mo nga. Ayun, sinabi ko kasi, tara, trabaho tayo. Holy Week double pay. 'Di ba? Kumbaga parang ano lang yun, habang tulog yung iba, ikaw gising, tapos habang nasa bakasyon sila, ikaw nagtatrabaho, tapos pag uwi nila, tatrabaho na sila, normal day Monday sila, work na. Ikaw naman yung nasa outing. Ikaw naman yung magpapahinga ngayon. Yeah, diba? ikaw naman magre-relax. Anyway, wala namang problema dun sa mga nag-outing ng holiday. Yung problema. Hindi, wala lang kami pang outing talaga. Tsaka wala rin akong pamilya kasi wala, malungkot ang buhay. Wala ring pamilya pa. Tsaka so far hindi ko pa kayang ilibre lahat. Kasi kung manlilibre ako ng pamilya ko, siyempre kasama lahat. Diba, parang kaya ko ilibre, 2 kapatid ko lang muna. 5 kami. Kapag nag-outing ka, magkano yung minimum expenses mo? Padagat, Nung vlogger na ako. Sige, simulan natin doon sa vlogger ka na. Nung vlogger na ako, pre, putya, parang nag-outing kami. Mababa 50 mil eh. Ilang kayo nun? Dami namin nun, magbabarkada, mababa 10. Kasi may van naman kaming sarili. Kasama na yung food na yun. All in all, 50. Yeah. Pati gas lahat. Oh, mga 3 days, 2 nights type shit na yun, pre. Ikaw lang gumagastos nun? Netong mga previews, puro ako lang. Yung sa mga barkada ko. So lahat ng barkada mo broke? Oo, so far. Parang ayaw mo ba sagutin ng oo nun? Oh. Sa ngayon. Ay, hindi, Nung pag-uwi ko, 2022, 2023. May mga ginagawa naman sila, pero yung hindi naman kami nag-outing kasi sa mga nung naging vlogger ako. Hindi na ako lumalapag sa mga outingan na parang saktuan lang. Gusto ko yung first time ko siyang na-experience. Gusto ko yung putang ina, paldo to big time dito, ganun. Ini-experience ko na nga eh. Eh syempre sila bilang, siyempre compare mo naman sa sinasahod ng vlogger, yung sinasahod nila. Yeah. O yung pera nyo, tabi nyo na yan. Ako nang bahala dito. Magsasaya tayo. Para kasi ito, pumapaldo ka ng ganito, 6 digit. Sila, sumasahod sila ng 10K, 15K. Parang ang hirap naman paduguin kasi nila pag gano'n. Tsaka para akong tanga nun kung sasabihin ko sa kanila, tanga na equal tayo dito. Wala, di pwede. 15K ilalabas natin. Kagaguhan yun. Pwedeng sa akin, isang video ko lang yun. Sa kanila, 1 month nilang pagtatrabawan yun eh. Kaya kumbaga, pag ako yung nag-initiate ng, sa ganito tayo ka-fancy, sa ganito tayo kasarap. Sagot ko yun. Pero kaming mga magbabarkada, maganda sa amin. Like for example, pati sa akin mismo. Hindi ako yung gano'n na, hindi naman kasi ako pinanganak na fancy type shit agad eh. Kaya ko rin lumapag sa kunyari sila nagaya. Ilog tayo, ganito ganyan, ilog tayo. Pala ganun. Wala talagang gagastusin dun, pre. Kasi may sasakyan kami may van kami, doon kami, ilog kami. Laban ako dun. Food trip na lang, ano? Yeah, laban ako dun. Pagdating dun, mag-aambagan na lang sa luto ng ganito, luto ng Minsan kasi tol, may mga tropa naman na kahit hindi sila magambag ng pera, may ambag silang saya alam mo. Yung presensya nila, yun yung value nila eh. 'Di ba yung tangin na. May mga ganun kami, yung mga hari ng komedya. Saka iba din yung gala ng saya ng family with friends. Magkaiba sila ng trip eh. Iba yung pasyal ng kasama mo tropa mo, tsaka yung pasyal ng kasama mo pamilya mo. Yung pagpasyal kasama mo pamilya, parang most of the time, parang ano ka na nun eh, parang ibang karakter mo yun. Tinitreat ko kayo, family ko, love ko kayo. Ito na ang katas ng something. Pero pag sa tropahan, puta trippings yun. Di ba, gaguhan yun. Parang kapag outing kami nang gumastos ako ng mga 300,000. Putang ano. Pero isang outing lang yun. Alam mo, saan yun? Dasol Beach Villas. Pinupuntahan ng mga artista yan sa Bulinaw. Na-shoutout pa. Dasol Beach Villas. Ang may-ari nun, alam ko parang beauty queen. Tapos doon pupunta mga artista, pre. Talagang fancy type shit talaga. Punta kami doon. Tapos dami namin, di ba? Isang van kami, para mga 17 ogag kami. Paglabag namin doon, Teka, nagkasa kayo sa isang van? Photon na van, yung parang mini coaster. Nasa tropa naman yun, nirentahan namin.
Paglapag namin doon, syempre mukha kami mga ogag eh. Hindi kami pang ganun talaga, di ba? Parang ine-experience nga namin eh. Yung mga guests doon na nandun na. Syempre, putang ina nito. Mga geng-geng. Oh, tang ina nito. Formang geng-geng, karamihan. Oh, tang ina nito mga, sino itong mga to? Parang ganun, nangingilag. Paglapag namin sa pool, sila lalayo. Ganun. Okay naman nila. Kasi yung aura namin eh. Di ba? Kumbaga kami, parang tinatry namin i-experience pa lang yung mga ganun. So, hindi kami dun, hindi yun yung kinamulatan namin. So, lalapag kami dun ng puta, nag-swimming, naka-jersey shorts, hindi naka-rash guard, hindi naka-proper attire. Diba? Tapos, mga nakahubot-tubad, higa sa seg. Tapos, mga tuwan-tuwa na oga. Kasi first time namin. 300,000. Pero ano kasi yun? Sugal money yun. Kaya hindi mo siya masyadong... Hindi ko siya, pag mga ganong money, casino money nung panahon na nagpo-promote ako ng sugal, hindi ko kinakapitan ng sagad yun. Puta, ginagastos ko ng sagad yun, pre. Hindi ko pinapahalagahan, pero mas... Hindi, ganun na nga. Ine-experience ko na lang siya. Pero way back kasi parang hindi pa ako ganun ka Hindi pa ako ganun ka business mindset type shit. So, financially, way back then, masasabi mo parang hindi ka pa literate pagdating sa financial. Parang masyado maalam. Ay hindi, may alam na ako, pero andun pa ako sa moment na kakauwi ko lang kasi noon, ine-enjoy ko pa. Parang puro pasarap muna, puro pasarap. Parang ganun. Yun yung outing ko nung vlogger na ako Pero nung hindi pa ako vlogger, hanggat wala akong pinsan or tsahin na umuwi galing ibang bansa na puta magpapasambales, hindi ako makakatikim ng swimming. Lagi tayo may ganun, no? Lagi tayo may titang big time, Oo, na nakapangasawa ng Briton or kung anumang lahi basta puti na malaking brat. Sa akin naman, nag-success yung manukan nila. Yung business nilang manok. Lumaki. Yeah. Tapos nagkaroon siya ng maraming paupahan, maraming mga bahay. Tapos ganun din, may asawa din na foreigner. Hindi, Pinoy. Pero, Pinoy. Pero may tsahin na big time. tsahin na siya. Bolin, tsahin na Siya yung bolin. tsahin ko na bolin. Siya yung may pinaka-boses. Alam mo yun? Tangina, pag sinabi niya. Oo. Pag sinabi niya ang tumbling, yung mga kamag-anak mo, tatanungin gano'ng kataas, no? May ganun, may May ganun. tagli-500 lahat sila. Alam mo yung kada drop, may ganun. Ganun nung hindi pa ako vlogger, putangina, pag walang tsahin or pinsan na bolin na nagpa-outing. Tangina. Anong feeling nung ikaw na yung ngayon? Kahit papano? Ikaw na yung gumagawa ng ginagawa ng tita mo dati na bolin. Ay, no, masarap, pero meron pa rin yung parang tangina, kailangan mas malupit next time. Tsaka kailangan kasama lahat. Kasi ganun sila yung mga bolin na tsahin tsaka pinsanan mo, di ba? Puta, kasama lahat ng angkan. Di ba? Ako, di ko pa nagagawa yun. Akala kasi nila parang, tangina siya to, big time, ganito, ganyan. Hindi pa. Ini-experience ko yung mga bagay-bagay. Nakita nila kumakain sa ganito. Ini-experience ko yung mga bagay-bagay. Yung mga bagay-bagay, ini-experience ko yan. Bakit ini-experience? So ano ka, social climber ka? Hindi. Ano sa akin energying tao kasi ako. May mga ganun ba nang tingin, putang ina, social climber to. Hindi ba pwedeng, binili ko yan Parang, di ba? Hindi makikita kasi nila, like for example, yung pamilya ko. Makikita nila yung pamilya ko. Yung nanay ko nagtatrabaho pa rin. Kasi, based sa kung anong nakikita nila sa camera, tangina, bakit hindi pag-aralin sa big time yung kapatid? Bakit nakatira lang sa ganito? Tapos siya kung saan nakakarating. Parang ganun. Anong ano mo doon? Insight mo doon? Yun sa akin kasi in-explain ko naman na. In-explain ko na yun na parang, tangin, natiis muna. Kasi pinapagulong ko pa. Pero at the same time nga, putangin na, ini-enjoy ko kasi. Kasi ako yung makinarya So medyo medyo at the end of the day, may kurot. Tangina, sarap ng ginawa ko ngayong araw Tapos yung hindi ko man lang nasama yung pamilya ko May kurot na onte, pero mas lalo ka lang manggigigil. Tangina, para next time kasama na sila. Tapos nagagamit na nga siya sa akin pang dis Yung tangina, tulungan mo yung tatay mo, ganito ganyan. Kasi may tatay ako na parang Dennis Padilla In ato world, tumatalab sa'yo. Alin? Yung ganang atake. Hindi. Family attack. Hindi, pre. Ang tumatalab sa akin, yung ako na mismo yung... Kasi pumupunta ako from time to... Kasi nagre-renta ako, nakabukod na ako Pero pupunta ako dun sa bahay na nandun yung kapatid ko. Tapos dun ako lumaki. Tapos danas ko yung lifestyle dun na hindi masarap. Nakita ko kapatid ko. Kung meron ako, nagkukusa ako syempre. Pero hindi ako nauuga na negative na nanlulumo ako. Mas lalo lang nang gigigil. Putang ina. Lagi binibitaw ko nga sa mga kapatid ko yun Ngayong year lang. Pagbigyan nyo ako ngayong year lang. Binibitaw ko sa kanila 2021 pa lang. 2025 na. Parang ina-argue sa'yo, pwedeng i-argue sa'yo ng ibang tao na
oh, nagtapon ka ng 300,000. Bakit ganito? Yung relatives mo, ba't ganyan? Yung sa akin nun, bilang vlogger kasi, lahat ng nilibre ko doon na barkada ko, may pakinabang sa akin yun. May ginawa yun para sa akin. Nag-ambag. May ginagawa yun para sa akin. Hindi man monetary, pero may ginagawa yun para sa akin. Like for example, takbuhin mo tong ganito, ganyan. May ginagawa yun para sa akin. Na pag sinabi ko, sinabi ko. Yun, may ganun. May pakinabang yun. Wala akong nililibre na wala siyang pakinabang. Walang ganun. Lahat yun may inambag sa Oo, hindi man monetary, pero may mga ginawa yun, may mga kinross na line yun para sa akin. Mga ganun. Pinakinabangan ko yun sa madaling sabi. Sa madaling sabi, may mga pakinabang yun, kaya yun nakakain ng masarap kasabay ko. May na-add na value sa buhay mo. Yeah. Na kung bakit ganito ako ngayon, di ba, may mga kailangan akong pagtagumpayan na may kailangan akong tao. Kasi No Man is an Island nga, pre. Yup. Doon pumapasok yung mga tropa ko. Like for example, yung clothing ko ngayon. Putangin na, nagsushoot ako ng podcast ngayon. Sino nagbabalot ng order? Mga barkada mo. May barkada ako na nag-tie up na kami, partner kami, andun siya. Siya bahala sa back office, sa finance. Tapos may barkada ako na siya yung naka-focus dun sa packaging. Tangina, nagko-content ako sa labas, oh. Nang brand ko yun, clothing ko yun, andun gumagana. Pero hindi mo maalis na highly risky rin ilagay na trabahante ang tropa, di ba? Kasi pag sinasante mo yan, friendship offer din yung for sure. Para sa... Nangyari na ba sa'yo yan? Oo, may mga Sinasante mo yung tropa mo, tanga na friendship over, di ba? Hindi siya sinesanti word, pero may mga tinabla ako. Kasi nga, kumbaga yung energy ko, money making eh. Hustle, grindset mindset nga, sabi nila Paulo, grindset mindset, toxic, di ba? May mga tinabla ako kasi nga, parang dumaan yung mga taon, ningas kugon, mag-aapoy, mamamatay, tapos playtime pa rin. So, 2025, may mga tinabla talaga ako. Madami. May mga naikisan ako, parang, ang lagi kong kasama nun, parang 11 kami. Puta ngayon, parang nagka-function kami ngayon sa organization namin, 5 kami. Kumbonte, no? Pero mas naging nang pagtanto ko na, okay pala eh. Okay naman pala, mas pero less yung expense. nasasadden ka minsan, parang nalulungkot ka minsan. Dapat kasama kayo eh. Parang 5 minutes akong nalungkot. Nabawasan ng tropa. 5 minutes na lungkot, 10 minutes ako na ina nyo kasi. Parang ganun. Ayaw nyo eh. Tapos 10 minutes na, ayaw, bahala kayo, ayaw nyo eh. Parang saglit na, malit na portion lang na nalungkot ako. Iwan kasi talaga, sabi nga, iwan pati pamilya, tropa pa kaya. Random yan, di ba? Sinasabi nga, di ba, pag nag-focus ka dun sa goal, sa ina-aim mong something, iwan pati pamilya, puta, tropa pa kaya. Totoo din eh, no? Totoo. Mawalan ka ng time sa family talaga eh. Ganun nangyari sa akin. Hindi masisiro, pero maraming mababawas na time. Hindi mo siya kayang pagsabay ng balance, mahirap. Walang balance, pre. Unless billionaire ka na, di ba? Yeah. Pero baka kahit nga billionaire ka eh, sobrang busy mo sa pa rin. process, pre, wala. Pag may in-name kang something, like for example, si Michael Pacquiao, rapper siya, di ba? Nung pinursun niya yung rap career, sure, nagsunog ng kilay sa studio yun. Di wala siya dun sa bahay. Di ba? Pag may pinurso ka talagang something, tas kinilusan mo, magsasacrifice talaga yan eh. Yung mga social life type shit, yung mga galaw na pang layaw, talaga eh. Pati yung family. Yung family time, maiikisa mo talaga para dun sa ine-aim mo na something. May mentor ka ba? Marami. Nung nagsisimula ka pa lang? Wala. Paano ka nagkaroon ng awareness? Awareness, inspiration, gano'n. Unang-una, naniniwala ako sa Diyos eh. Nung una, kaya hindi gumagana, naniniwala ako sa Diyos, pero pinipilit ko siyang kilusan ng ako lang. Ngayon, What do you mean by that? Alam kong may Diyos, alam kong may Creator, alam kong may tumubos ng kasalanan ko. Pero lahat ng sasagupahin kong challenges, opportunity, putya ako lang. Gagawan ko ng paraan ng ako lang. Pinipilit ko sa utak ko na ako lang. Kinukumbinsi ko na kaya ko, na hindi gumagana. Ngayon kasi nung 2021, nung kahit papaano naging ballin yung pagiging content creator ko, nakakain ako ng masarap sa pagiging ganito. In-acknowledge ko na katawan tao lang ako. Na, Heavenly Father, maraming salamat sa panibagong araw. Patuloy mo akong kasangkapanin. Maraming salamat in advance sa mga gusto mong ganapan ko ngayong araw. Ina-acknowledge ko na siya yung above sa akin. Lahat ng mangyayari ngayong araw, gusto niyang mangyari yun, gaganapan ko lang. Nalolo energy ka rin ba? Nade-drain ka rin ba? Oo.
Tapos, nalo-low energy ako. Tapos pag-check ko nung nangyari, na-low energy ako kasi pinilit ko na namang solohin yung nangyayari. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko na naman in-acknowledge yung Diyos. Like for example, nag-daily ako sa YouTube eh. Ito lang late. Okay. Daily ako pre, napagtagumpayan ko yung 100 upload. Daily yun pre. Dahil sa Diyos. Kasi nga ganun eh. Ganun yung idea ko, di ba? Patuloy mo ang kasangkapanin ngayong araw. Gaganapan ko yung mga gusto mong ganapan ko. Nakapag-daily ako sa YouTube. Eh di eto na. Umiikot ng YouTube ko. Ganyan no? Umiikot na. Ngayon, nagkaroon ako nung idea na malupit. Okay, kakalabatin ko na uli si Facebook. Kasi parang nag-post ako sa Facebook eh. Nag-focus ako sa YouTube eh. And then, paano ka na-drain? YouTube, Facebook. Pang, puta, nagkarambol. Ah. Kasi YouTube, Facebook, may TikTok pa yung paninda. Oo. Ako yung sa creatives at marketing nung paninda ko sa TikTok eh. Patay. Ang ginawa ko nun, dahil nagkaroon nga ng struggle, parang huminto yung YouTube, naputol yung daily ko. Kasi nga, nag-conceptualize ako nung i-upload ko sa Facebook. Tapos, nung araw na yun, nataranta din ako, putang na may TikTok pa pala yung paninda. Di ba may 3 platform ako na kailangan ganapan. Ngayon, na-drain ako sa part na, hindi ko lang na manage yung time ko ng maayos. Umupo ako, nag-isip ako ng ako lang. Pinipilit kong i-figure out yung mga, ano yung mali sa nangyari, ganito, ganyan. Ano ba dapat? Pinilit kong soloy na naman, parang, Well, ano ba dapat? ang nangyari sa akin ngayon, gumana na. May upload sa YouTube, may upload sa Facebook, may upload sa paninda, andito ako ngayon nagsushoot ng podcast. Gumaan. Pagkagising ko, balik ako sa dati kong routine. Heavenly Father, maraming salamat sa panibagong araw. Patuloy mo akong kasangkapanin ngayong araw. Wait. Anong ginawa mo para Wala. naging magaan? Tinigil ko. Hindi ako nag-isip. Hindi ako nag-isip. In-acknowledge ko ulit yung presensya ng Diyos, yung energy ng Diyos. Kung bakit ako gumagana. Yo, maraming salamat sa panibagong araw. Kanina, gumising ako. Kumbaga, hindi mo na pinressure yung sarili mo. Hindi na, tinigil ko. Tapos, ginawa mo na lang what you need to do in that day. Gets. May mga idea ako eh. 'Di ba? Like for example, para mapagtagumpayan ko tong YouTube ngayong araw, parang talunin ko tong YouTube ngayong araw, makapag-upload ako, pipindutin ko yung record ng DSLR ko. Pinindot ko pa, good morning, 6:00 ng umaga ngayon, time check tayo, ganto ganyan. Nag-start ng YouTube. Almusal ako, ganto ganyan, YouTube. Biglang may papasok na idea. Boom, tangina pang reels yun ah. FB. Kasi nag-start ka na, kaya may idea na Hindi pumapasok. na ako nagpaplanuhin ko yung gagawin ko ngayong araw. Time consuming. Puta, doon ka malulusaw, pre. Pag pinilit mong isipin, lalo, hindi mo napapansin na parang masyado na palang malaki yung inaambisyon mo ngayon. Hindi kaya ng utak mo. Na-overwhelm ka na. Bilang isang tao, pre, hindi mo kaya. Ang ganda nun ah. Pero may tanong naman ako ngayon. Go. May iba naman to. Tanggalin ng content creation, tanggalin ng camera. Who are you? Makulit pa rin ako. Ogag pa rin ako. Nababatukan ako dahil sa... Nakakapikon ako. And ano magiging pagkakakitaan mo just in case? BPO. Back to the corporate world. Kasi yun ang pinaka-safe zone mo. Hindi safe zone, pre. Ang dami kong kilalang mayaman dahil sa corporate. How? Paano? Tumaas yung posisyon. Tumaas yung posisyon. Na-adapt yung sistema. Gumawa ng panibagong kumpanya. Sariling BPO niya na small. Yeah. Shit, Pero making money yun. pag chinek mo yung sistema, tangina, BPO system to ah. Meron corporate. Sobrang galing dun sa corporate. Nakakapag-recruit. May referral yun eh. 6K yun eh. Yung pinakamababang posisyon na pwede mong i-recruit. 6K yun. Ang dami. Maraming pagkakaperahan sa corporate kasi masyadong nagiging overrated yung hindi ako corporate, hindi ako unemployed, tirang labas to. Pero puta sa totoo. May pera din doon, pre. Ang dami. Oo. Corporate yun. Op. Pwede ba yan? Pwede bang yan? Corporate yun. Pero CEO na siya. May sarili na siyang kumpanya. Pero corporate siya. Nasa corporate side siya. Ang dami niyang perang puki ng inang yan. Na nabubulag kasi. Madalas kasi, ang nagfe-flex lang, ito tirang labas to, pre. Pag hindi ka nasa corporate, ang tawag tirang labas eh. Freelancer, self-employed, kahit ano pa yan, tirang labas, basta hindi ka employed. Pero hindi mo sila kailangan i-downgrade, di ba? Hindi. Yung mga nasa corporate, di ba? Putangin na hindi, pre. Kaya nga pag tinanong mo, di ba,
pag walang ganito, hindi nag-exist yung online money, asan ako? Putang, nasa corporate ako, pre. And then, tas gagawa ka ng sarili mong shit. Parang gano'n. Depende. Or pwede mong iangat na lang yun. Hindi ko rin alam. Hindi ko iniisip, pre, oh. Basta uumpisaan ko. Babalik ako doon. Kunyari mawala to, bukas pagising natin. Oh, wala nang ganun. Wala nang chance ang pumera sa pagiging sikat. O bakit pa tayo magpapasikat? Puta, babalik ako doon. Ibang way na, di ba? Sa pagmumotor, Mag-BPO hindi mo nakikita sarili mo doon. Hindi nga, like for example nga, walang ganun. Bakit ka magmo-motovlog kung hindi ka pepera sa pagiging motovlogger? Hindi, motor shop, pare. Yung mga motor business, pwede, di ba? Pwede. Oo. Pwede, basta ano pa rin, ganun, business type shit na gusto ko, nagmo-motor kasi ko. Mahilig kasi siya sa mga hindi nakakalam. Pero kailangan mo ng primary source. Yun nga, magka-corporate ako. Kakapital ka pa Babalik rin, ako no? dun sa corporate, par. Kanina na pag-usapan natin about dun sa mga panimulang pangarap mo noon, na gusto mo tulungan yung family mo. Halimbawa, matapos mo na yun, after mo matulungan yung family mo, maayos mo yun, anong next mo?